Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Salamin. Oppa Gangnam Style. Paano pa maging happy morning ang mga bayan? Matagal na Kung kapay. sa pinadhana na pupukaw sa napupulong budhi. Si Horizon Chaser ang kailangan para sa happy morning ng bayan. Bumabatibos sa magbuela at saya. Maaasahan sa katotohanan. May paninindigan. Walang kinakatakutan. Mata laban sa katiwalian. Mata ng kalikasan. Sa taas ng moralidad at prinsipyo ng mga kabayan, walang kinikilingan. Dito lang yan sa masayang Happy Morning! Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. Okay, happy morning po mga mahal nating taga-subaybay. Happy morning! Happy morning. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. Okay, happy morning po mga mahal nating taga-subaybay sa mga sulok ng Pilipinas. At syempre, yung mga suki po natin sa ibang bansa. Oh, hala, welcome to the Philippines, ang Sumakyal family from San Diego, California. Happy morning sa'yo, Architect Eros Supremo. Happy morning. Welcome back, Tito Eduardo and Tita Mayet. Miss Beth Pamatmat, happy morning ng Concentrix Group. Ayan, masisipag ang mga yan. Yep. At Biswak, si Ma'am Ruby. Armor Kagiwa. At si Ed S. Muyon Builders, mga Muyon, no? Happy morning sa inyo po lahat. Right. At siyempre mga kaibigan natin sa Congress. Exactly. Sina Wendy Bahan and Remy Distrisa. At sa mga taga Robinson Gallerias natin, dyan sa Ortigas. Ayan, mga staff po natin. Happy morning po sa inyo lahat. Yeah, especially to Architect Ramil Cheng, Architect Arnold Silva, And Carlos and Hazel, happy morning po Happy sa inyo morning. lahat. At And syempre, Engineer Milton Tay. yan, happy morning. Oy, meron po tayong babatiin ngayon. Diyan sa Chaong, Quezon Province po na ating kaibigan. Tatakbo daw ito ng pagka-mayor diyan sa Chaong, Quezon Province na kung saan medyo masaya sila ngayon. Nagkaroon ng party daw, ano? Ano yon? Kaarawan niya pala. Exactly. Ilang taon na kaya ito? Walang iba. Na Bata pa. kilala to si Don Ramon Risa. Yep. Okay. Happy birthday, Don Ramon. Happy birthday. More birthdays to come. Happy, happy, happy birthday. Come on, let's be happy today. We all wish you Okay, yan po ang medyo pakonsuelo natin sa nagdiriwa ngayon ng kaarawan, si Don Ramon Risa. At sana marami pang kaarawan pa ang darating. Naalala ko to noon nung napabalita na namigay ng 10 ambulance nung hindi pa siya, wala pang planong tumakbo bilang mayor. At so lalo na siguro ngayon, ano kaya mga ipamimigay niya dyan sa Chaong, Quezon Province. Muli, batiin mo, Architect. Oh, happy birthday, Don Ramon. Alam ko maraming masaya at bababati sa iyo dahil ang dinig namin isa ka sa mapagbigay dyan at matulungin na tao dyan sa Tiao. So, I think we wish you the best sa election na darating. At si Pepe and Pilar, happy morning sa inyo. Judy Canyanan, Bernanis, happy morning. At syempre, Miss Rose ko ng Saudi Arabia,
maraming salamat sa iyo sa walang sawang pagsusubaybay po sa ating programa at lalo na sa walang sawang pagbibigay ng komento sa Facebook, mga kaibigan po natin. Happy morning po sa Lorna Pangata Docoro, happy birthday rin pala, belated. At syempre pa kay Marna Katigbak at Joel Prago, dyan po sa saan sa Santa Elena. Santa Elena, sa San Pablo. Yan, yung mag-asawang may busilak ang puso. Yung may farm, ano, yung mga gustong magpaano dyan. May-ari ng Forest Garden. Yan, si Prago family. At ang mga Napoles family dyan sa Olongapo City, happy morning din po sa inyo lahat. Happy morning. At dyan lamang po kayo, marami po tayong mga babatiin pa mamaya at antabayanan nyo po ang ating mga bisita at papasok na mga magagandang report. Ay, si Kuning Rodriguez pala, nakikinig ngayon. Happy morning. Mr. and Mrs. Oo, at si Ogie Advincula. Ogie clan. Advincula clan. Si Ogie, ayan, happy morning din po sa inyo lahat. At ayan, so ang iba mamaya na po, happy morning. Si Miss Horizon Chaser po ito at si Architect Errol Supremo, happy morning. Happy morning. There's a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life. Ang Happy Morning program ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi sa operation sa Gibluto, namely, Mr. and Mrs. Inisi Perman Groner of New York City, sa Gibdag Hong Kong, ESM Builders of Architect Ed S. Muon, Mr. and Mrs. Junuga of Saudi Arabia, Child Accord Gonzalez, Beeswax Pa Owners, Miss Rina and Mr. Matthew Tan, Miss Kate Yasay, Mr. and Mrs. J.J. Opida, artista sa mga Miss Marie Crispin Dino, Mr. Chris Lucas and Miss Monica Edwen, Forest Garden owner Miss Rina Kadigba, Miss Marilyn Dimoto, Miss Minako, and Miss Melvin Guevara and friends, at sa Happy Morning team and volunteers na nagtumulong sa pagmamahagi ng relief. Maraming salamat po. Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng For Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Oy on 0999-991-5095 o sa 925-4939. Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Po on 0928-757-8717. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ng resume at work sample sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. You're precious little diamond, beautiful and good. We care for you like no other. We are here to serve you more. You're the treasure in the heart of all China. You cherish every moment. Oh, China, your name we can rely on. In jewelry and sunshine, you're the treasure in the heart of all China. Ang Balitang Pilipinas ngayon! Balitang Pinas ngayon! You know what I'm saying? Happy. Okay, narito na po mga ulo na balitang Pinas sa Happy Morning. Aakyat sa Luzon, Visayas ang low pressure area ayon sa Pag-asa. Street protest kontra cybercrime law. At gun ban exemption tambak ang aplikasyon ayon kay Pinoy. Naganap na shootout sa Quezon, mananagot ang mga opisyal na nagpabayaan sa tungkulin NBI.
At para naman po sa balitang ibang bansa, yung Pinoy nurses natin or caregivers inilako sa Japan. Babaeng Sri Lankan pinigutan ng ulo sa Saudi Arabia. Okay, at tabayanan nyo rin po or abangan natin ang ating happy news ng ating President of San Sebastian Alumni, walang iba si Sir Alex Salvador. At para naman po sa ating kalusugan ngayon, Tip sa tamang pangangalaga ng ating buhok with Dudes Demano ng Q Wellness Organic Saloon. okay, at para sa ating napapanahong alam mo ba, o yung mga gusto magkomento po dyan, text nyo lang po sa 0927-589-3706. Sino-sino ang mga kriminal? O hala, nananawagan. Lumabas na. Lumabas na. Pero mamaya nakakatuwa yan, no? Bagaman kriminal ang ating pag-uusapan. Pero palalawigin po natin yan. Hindi naman yung talagang kriminal na kriminal eh. Bigyan natin ng paunang tip, ano? Okay, yan po mga ulo ng Balitang Pinas. Dito lamang yan sa Happy Morning. Your lips are burning and the feeling is right. I can't believe it's true that you're mine. Don't let me down. Narito ang Balitang Pinas. O hala, mag-ingat. At dito sa Luzon at Visayas, dahil ang low pressure area ay aakyat sa Luzon, Visayas ayon sa Pag-asa. Nagbabala ngayon ng Pag-asa na ang posibilidad daw na lumipat ito sa Luzon at Visayas ang matinding pag-ulan na itala sa rehiyon ng Mindanao. Ayon kay Connie Dadibas ng Pag-asa, paakyat daw po ito sa eastern section ng Visayas. Ito yung namumuong sama na panahon bago dadaan sa ilang lalawigan ng Bicol region. Sa pagtaya po ng Weather Bureau, dadaan ng low pressure area sa gilid ng eastern at ito naman dadaan din sa Luzon at Visayas sa weekend. Kaya aasahan, ito yung mas malawak na mga pag-ulan. Huling namataan ng LPA sa layong 380 kilometro sa timog silangan ng General Santos City. At nakapaloob pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone na kung saan ito ay nagsasalubong na at magkakaibang temperatura ng hangin sa karagatang Pasipiko. At patuloy din ang epekto ng tail-in of cold front of frontal system na nagdadala po ng makapal na kaulapan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang Metro Manila naman ay mananatiling maulap at minsan-minsang pag-ulan sa dakong hapon at gabi. Street protest kontra cybercrime law. Naghahanda na ang mga estudyante at militanteng grupo para sa isang malawakang kilos protesta na isasabay sa unang oral argument ukol sa 15 petition laban sa Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012 sa susunod na linggo, Enero 15. Kahapon ay nagpulong ang mga petitioners laban sa cybercrime law na kailangan maibasura ang umano dahil kung hindi ay malalabag ang freedom of expression na tinatamasa ngayon ng mga Filipino sa ilalim ng 1987 Constitution. Ayon kay Palatino, magkakaroon ng virtual martial law sa bansa kapag nagruling ang Supreme Court na pabor sa nasabing batas at aayunan ang online libel na mas mabigat kumpara sa kasalukuyang kaso ng libelo. Samantala, halagan ban exemption. Tambak ang aplikasyon ayon kay Pinoy. Tambak na nga ngayon ang aplikasyon ng mga ibig magkaroon ng gun ban exemption para sa nalalapit na election period na magsisimula ito sa Enero 13, 2013. Ayon kay Comelec Commissioner Elias Yusuf, mahigit 1,000 na ngayon na aplikasyon sa kanilang tanggapan para daw magkaroon ng karapatang makapagdala ng baril sa labas ng tahanan. Ibinunyag naman po ng isang Comelec insider na isa sa aplikante ng gun ban exemption ay si Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nabatid na isang short at isang long firearm ang hinihinga ng Pangulong Aquino na exemption para na rin
sa kanilang personal na kagamitan. Ang punong ehekutibo ay kilalang gun enthusiast at kung saan naku kamakailan lamang ay muling lumahok ito sa Games of the General, isang shoot feast naman sa Camcrami, Quezon City. Tiniyak naman ng COMELEC na dadaan pa rin ito sa proper hearing maging ang iba pang aplikante ng exemption. Naganap na shootout sa Quezon, mananagot ang mga opisyal na nagpabaya sa tungkulin, NBI. Tiniyak ng National Bureau of Investigation na hindi nila palulusutin ang mga opisyal na mapapatunayang nagpabaya sa tungkulin sa naganap na umano'y shootout sa Timonan, Quezon noong linggo ng hapon. Ayon kay NBI Director Donato Cesar Rojas, hindi sila mangingiming magsampa ng kaso laban sinumang otoridad na umano'y may kasalanan sa naganap na insidente. Gayunman, umaapila si Rojas na sa pamunuan ng Philippine National Police na ibigay sa kanila ang buong kooperasyon upang mapadali ang investigasyon at matukoy kung sino-sinong opisyal ang mga dapat na managot sa pagkamatay ng 13 katao, kabilang na ang 3 pulis at 2 sundalo. Tiyak ni Rojas na ibabatay lamang nila sa mga makalap na ebidensya ang kanilang rekomendasyon. Hiningi rin ni Rojas na ilipat sa kanilang pangangalaga ang lahat ng ebidensya na nakalap sa PNP crime scene. Anya, mahalaga ang resulta ng preliminary investigation ng PNP dahil sila ang unang responde sa kaganapan ng insidente. Ayon pa kay Rojas, layo na kanilang hakbang na mabusisi maigi ang epekto ng umano'y paglabag sa rules of procedure ng checkpoint team na noon na rin inamin ng PNP na may ilang paglabag. Ang NBI ang siyang inatasan ng Pangulong Benigno Aquino III na lead agency sa ginagawang investigasyon sa nasabing insidente. Okay, para naman po sa balitang ibang bansa na kung saan yung mga Pinoy nurses natin at mga caregivers inihilako sa Japan. Hiniling po ng Administrasyong Aquino sa bansang Japan na payagang makapagtrabaho ang maraming nurse at ang caregiver sa kanilang bansa. Alinsunod sa Japan-Philippine Economic Partnership Agreement na naging mahigpit ng Japan sa pagtanggap ng Filipino nurse at caregiver kung kaya't mangilan-ngilan lamang ang natatanggap upang makapagtrabaho po sa nasabing bansa. At isinagawang pagbisita ni Japanese Foreign Minister ng Fumio Kishida. Muling inungkat po ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario yung pagpapabuti sa mga napagkasunduan sa JP-PA at hiningi naman etong bansang Japan ang tulong ng Pilipinas kung paano harapin ang bansang China kaugnay sa kanilang sariling territorial dispute. At isinagawang courtesy call ni Kishida kay Pangulong Benigno Aquino III. Ayon nga dito sa Palasyo ng Malacanang, pinag-usapan ng ito ang economic relations, official development assistant at ang maritime security. Particular na dyan ang usapin sa West Philippine Sea. Babaeng Sri Lankan, pinugutan ng ulo sa Saudi Arabia. Sa Sri Lanka, maaaring kinundinan ng mga human rights activists na Sri Lanka ang ginawang pagpugot ng Saudi Arabian authorities sa kanilang kababayan. Si Rizana Nafik ay pinugutan ng ulo gamit ng isang espada na sa Dawa-Dawi, Riyadh. Ayon kay Nisha Varia, ang senior women's rights researcher ng Human Rights Watch, kalunos-lunos ang inabot ni Nafik at hindi makatarungan sa pagkapatay nito dahil wala siyang abogado na nagtanggol sa kanya at interpreter na mag-translate sa korte. Hindi rin umubra ang personal na apilan ni Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa para iligtas si Rizana. Kung maalala, dumating sa Saudi Arabia si Rizana noong 2005 kung saan 17 anyos na pa lamang siya. Namasukan sa nakasambahay para matulungan ang kanyang magulang at kapatid. Pero nakulong ito ng 7 taon dahil sa kasong pagpatay sa 4 na buwan ng sanggol na anak ng kanyang amo. Okay, yan po ang ating mga nakalap na balita sa Balitang Pinas at sa ibang bansa. At happy morning dyan sa Auto Shoes. Happy morning. At sa Twinkie Shoes po natin. At okay, Club Filipino. Maraming salamat. At kay General Noel Stanislao. At ang ating kaibigan, si Engineer J. At si Chito Balagtas, happy morning po. Isusunod na natin ang ating kalusugan ngayon.
Sa kasalu- Now that I found the love of my life, I don't get down, 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 down. Happy, it's so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. I've never been in love before, and I'm happy. Cause you're the one I'm looking for. Ano sunod? Yes, you Ang sunod know. natin. Alam mo ba? You bring the sunshine into my life. You lit the burning and the feeling is right. I can't believe this. Mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ng resume at work samples sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. Ang kalusugan ngayon! Malusog ka ba? Kalusugan ngayon! Kalusugan ngayon! J-Lo! Ya tú sabes, It's a new generation. this worldwide. Party people. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, loose. And everybody knows I get off the train. It's the truth, the truth. Okay, narito na po ang ating kalusugan ngayon at talagang maganda pong ating balita na naman dahil hindi lamang pang loob, no, ang ating iisipin din na kung saan doon lang ba tayo maging healthy. So napakahalaga rin yung panlabas nating kaanyuan kung healthy nga bang ating pamamaraan, 'di ba? So marami po kasi ngayon ng mga gamit natin lalo na sa ating kabuhukan ay gamit natin akala natin yun na ang tama kapag gumanda po tayo pero yun pala may mga chemicals. So narito pong ating bisita na tutulong po sa atin na walang iba si Mr. Dudes Di Maano ng Q Wellness Organic Salon at ituturo niya sa atin yung tamang pangangalaga ng ating buhok. Tama ba? Happy morning sa iyo, Sir Dudes. Ay, happy morning! Na kung saan po si Sir Dudes po ang may pakana nitong aking buhok. Okay, nais lang natin i-share no sa ating mga kababayan na lalo na yung mga artista natin, mga modelo natin, o yung mga lagi nasa trabaho, 'di ba, Dudes? Yes po. Araw-araw, 'di ba, lagi silang kailangan maganda, Exposed. na-expose sila sa mga Chemical. chemicals, no? So ngayon, bigyan mo kami ng tip, papaano ba ang tamang pangangalaga ng ating buhok? Ang unang-una po ay iwasan ang paggamit ng mga shampoo, conditioners, especially ang ating hair dye na may contents na chemicals. Mm-mm. Marami po yan. May parabens, may ammonia, may SLS, may Resin. formaldehyde. Mm-mm. Yan po mga chemicals na yan, pag present sa ating pangkulay, Ang sa dami nun shampoo, ay magiging prone tayo sa mga sakit. Okay. Number 1 ang cancer. Ayun, number 1 talaga, no? hindi na iba yung salitang cancer, pati ba naman sa pagpapaganda, pagpapakulay, cancer pa rin. So hala, Sir Dudes, ako naman mismo ang inyong lingkod hindi naman sa parang porque kilala natin sa ngayon si Sir Dudes maaari na natin parang alam mo naman sa programa Happy Morning Totoo Tayo lagi. Ang inyong lingkod po talaga mismo ako na naka-experience. Talagang nagpo-falling hair ako. At pag hindi naman ako na Dudes hindi naman ako nag-alala kasi makapal ang hair ko. Natutuwa pa ako pag nangangalagas. Kaya lang hindi pala tama 'yon. Oo. Pag Hindi nangalagas. ibig sabihin, kahit na healthy ang buhok mo, hindi ka na magkakaroon ng problema. Mm-mm. Kasi nag-absorb ng skin natin yung mga chemicals Oo, na yan. so yun ang na-experience ko. Pero nung in-advisean mo ako at inayusan mo ang aking hair, iniba mo yung hairstyle and yung color, na nasunod ko yung gusto ko rin naman na color na hindi kailangan gumamit ng chemicals. At ang maganda pang resulta nito, sinunod kong payo mo,
na wag gumamit na may mga chemicals na shampoo, Mm. conditioner. So, eto na, hindi na nangangalagas yung hair ko. Oo. Kahit na hindi chemical ang nagamit nating hair dye, maganda pa rin ang effect. Kasi Oo. na-achieve natin yung highest O, sobrang dry pa color. naman ng hair ko, no? Pero Ang tingnan mo, finish maayos, oo, makintab. pantay ang color. And yet, organic yan, hindi yan chemical. Yun nga po ang advocacy ng Quantum in Wellness. Naka-align po ang organic salon o ang salon organic ko sa advocacy ng wellness ng Quantumin. Unang-una, hindi talaga magamit ng chemicals. Lahat po ng ginagamit doon, ultimo pang shampoo, pang masahe, lahat ng oil, lahat yan puro organic. So, talagang para maiwasan ang pagdami ng sakit. Oo, kasi talagang totoo ito, ano, yung mga cancer na yan. Yung mga spray na yan, di ba? Yung ini-spray sa hair natin na may mga daladalang chemicals po pala. So, isipin mo yan, syempre pag pumasok o nag-absorb sa skin natin, ano? Sambang diretso sa utak. Oo. Di ba? Hindi, ang una, yung sabihin natin yung parabens. Meron ano ba yung parabens? Parabens na yan, chemical din niya na preservative. Ito okay. yung present sa shampoo, sa deodorant. Oo. Kaya yung mga babae na gumagamit ng deodorant na merong parabens na chemical, nagkakaroon ng tumor sa breast. Ayun. Malapit na malapit kasi ang kilikili sa breast ng babae. So, hindi natin namamalayan. Ay, ilang porsyento na sa bansa natin may mga breast cancer ngayon. Napaka-common po. Hindi natin alam na chemical intoxication lang ang nagiging reason para ma-activate ang Pero ating kasi cancer ganito cells. ang problema, Sir Dudes. Marami ang nagbibigay ng komento na gustuhin man nila gumamit ng mga organic na para sa ano. Ang problema kasi ay napakamahal daw. Kumusta naman sa salon natin? Sa salon po, hindi ganun kamahal. Competitive ang presyo natin kasi para unang-una matulungan yung mga pasyente unang-una sa wellness. Sa wellness. Para magtaas ako ng presyo tayo ng presyo, hindi na ma-afford kasi unang-una nagpapagamot sila. Kaya inililinya natin yung presyo sa gastos na ginagastos nila sa wellness. Kasi nagkasakit na nga So, nag-maintain na sila ng mga gamot. So, itataas ko pa ba yung chemical o yung ginagamit nating organic na products like yung hair dye? Hindi na po pwede. Ang reason po dyan ay makatulong. Unang-una, may kinalaman ng kagandahan sa emotional at sa paggaling ng tao. Pag nakita nyo maganda sa mirror ang itsura nyo, sumusunod ang utak, sumusunod ang puso, pati ang kalusugan gumaganda. Tama. Kaya pala masyadong magaan din ang pakiramdam ko. Yung palang epekto, no? Yun din po ang na-realize ko. Tama pala ang salon sa wellness. Hindi lang pampaganda. Hindi lang pampaganda lahat. Malaking kinalaman sa kalusugan. Tama. Kasi marami naglilipa na ngayon sa mga salon, no? Sa iba, ha? Ang mura-mura. Halimbawa, papa-straight ng hair, magkano lang, naaalala ko noon, ang mahal-mahal yan nasa 20,000, 15,000. Ngayon, nasa 800 plus na lang. Diba? Pero, mura. Maraming nagkakagusto. Ang hindi natin alam, may lye. Ano? Yung po bang panlinis ng banyo. Ayun. Yun na pang straight na may lye. Na inilagay mo sa buhok mo. Opo, kaya mabilis mag-straight. Oy, panglinis ng banyo, ha? Yan ang inilalagay natin sa ating buhok. Nakamura tayo. Hindi natin namamalayan. Kaya mura kasi kunting patak lang nung... Diretso na ang buhok mo. Hindi na kailangan planchahin. Ayun. So, mga kababaihan po natin, medyo magising naman po tayo. Huwag po tayong... magtipid, no, na kung saan sakit naman palang idudulot sa atin at mukhang ginagawa na tayong imbalsamo, buhay pa. Lahat kasi yung kinakain natin, kahit sa pastry, sa cake, present yung mga preservative na yan. Yung parabens na yan, yung formaldehyde, sa shampoo, yan yung pampabula Yan yung pampaganda ng nagiging smooth ang buhok, pero hindi natin alam ang effect nun internally. So, okay lang din pala kahit hindi ganun kabula. Yes. Wag natin titingnan yung mabula kasi siyempre may mga ginagamit sila mga chemicals doon para bumula, di ba? Ang natural, hindi ganong mabula. Oo. So kami, idadagdag ako,
Kasi pagka nag-hair dye tayo sa salon, merong detoxification process akong ginagawa pagkatapos. Ini-detoxify kung whatever ang naiwan na chemical doon sa nilagay nating hair dye. Ginagamit ko po ang Quantumine drops para ma-detoxify ang ating buhok. Okay. Ang ating Anong cellphone color. number po natin para sa iba pang Ito po yung katanungan? ating Kasi address. ito, ipopost din natin sa Facebook no? Antabayanan nyo rin po yun. Kasi iba, mahirapang kumuha ng agad-agad ng number Opo. kapag napakinggan. Pero antabayanan nyo po sa Facebook ng inyong lingkod or kay Dudes. Pwede nyo pong ulitin o pakinggan or tawagan. Ano? So ano nang mga telephone number na maaari po Ang kayo number po makontak? para makontak tayo is 387-6153, 387-6153, 709-6251, 709-6251. at saka po cellphone 0922-288-1578, Okay. at saka po 0932-859-2879. Ayan. So, mahirap matandaan. Pero, pwede nyo Marami. pong i-check muli sa ating Facebook, no? Sa inyong lingkod kay Miss Horizon Chaser or doon po kay Narisa Gonzalez sa Happy Morning Team. At talagang malaking tulong sa wellness salon natin na advice, no? Itong si Sir Dudes na kung saan napakalaga pala yung panlabas natin kaanyuan na gamit ay organic pa rin. Tama ba? Oo. May idadagdag po ako. Pagka po pumunta kayo sa ordinary salon, ang labanan doon ay kota. Ang paramihan ng pasyente o ng customer. Oo. Dito po sa akin, sa organic, salon organic, hinihimay-himay ko po ang paglalagay ng hair dye. Kung po pwede, huwag sumayad sa anit. Kahit pa po sabihin Oo nga. nating organic yung ginagamit ko. Napaka-personalized. Hindi ko po pinapasayad sa anit talaga, especially yung mga pasyenteng ginagawa ko po. Oo, napatunayan ko yan. Oo. Medyo matagal nga. Dahil Matagal ang naiingatan. proseso kasi ingat na ingat po Oo. tayo, especially mga pasyenteng nagpapagawa. So, yun. Okay, meron pa ba na nais maintindihan pa ng ating mga kababaihan o kalalakihan kasama na rin dyan, Oo. di ba? Ang mga lalaki naman po may effect din yan sa sa sperm count. Ganon. Oo, nababawasan ng sperm O, si count. Sir Alex ngayon nakikinig. Ng mga na yan, ng mga chemical na yan actually. Hindi lang sa babae, kundi sa lalaki din. Oy, nakikinig po ngayon ng president ng Auto Shoes, si Sir Manuel Samson at si Miss May Ramos. At ayan, napapakinggan ka ngayon. Ay, talaga po. Good morning. Happy morning. Oo, president ng Auto Shoes yan. O yung Oo. sapatos mo, palitan mo na rin. Ay, may auto ako. Meron. Marami akong Talagang auto. gusto mo rin. Oo, gusto ko magandang quality, hindi ka mahalan, and yet Magandang quality niya. Oo. Lahat magaganda talaga. Okay. Ano pa, dudes? Bago tayo magtapos. Ang gusto ko pong idagdag pa, yung chemical o yung ating color na ginagamit ay wala ring ammonia. Ang ammonia ay isa sa chemical na nagbibigay din ng bad effect Ayan. sa tyrosine. Ang tyrosine ko, ang tinatawag natin ay yung buhok mismo, na protina ng buhok. Kapag gumagamit ka ng chemical o ng pangkulay na may chemical na tyrosine, natutuyot po yung buhok. Ayun. Kaya po eventually nawawalan ng kulay, nahuhubaran. Kasi ang tyrosine hindi na effective humawak ng color pigment ng buhok. Ayan. Yon yung may color, yun po yung color na may ammonia. Naku, So marami po tayong available niyan na sa salon mga natin. kahit po sa ibang, hindi ko sinasabing sa akin, Sa bumili o sa hindi akin lang sa inyo, magpagawa. oo. Kung hindi, marami din pong products. You Na just may- have to be very careful. Hanapin ang products na walang ammonia. Kasi Kaya isa yan napakahalaga sa... pala talagang basahin mo Oo. muna, 'di ba, kung ano yung mga ingredients Oo. doon sa mga shampoo na Oo, yan, at mga marami color pong na yan. pangalan ang ibinibigay ng mga chemical industry, mga operator ng mga business na yan, nagpapanggap na hindi siya formaldehyde free kasi marami pong pangalan yan, iniiba-iba lang. Okay, bago natin alamin kung alin ang tamang pangalan, papasukin muna natin sa kabilang linya yung ating president po ng San Sebastian Alumni na napakasipag talaga. Dahil meron po siyang happy news na naman po sa atin. Happy morning po, Sir Alex. Kumusta po tayo?
Sir, matanong nga muna kita, pwede bang tanungin ang edad natin? Kasi ang sipag niyo po eh. Pasok pa rin. Kasi wala yata po kayong kapaguran. Okay, ano pong happy news natin muli? Tanduay. Oo, nandyan din. Di malasing sila. Hindi, biro lang ha. Tanduay. Pagkatapos ng laro, talagang mamimigay ng tanduay dyan. At mamimigay ng auto shoes. Sana. Nandiyan si Sir Manuel Samson yung president po ng auto shoes. Opo. Sir Alex, yung ating San Sebastian Auditorium, ilang taon na po 'yun? Okay. Sana meron 1965 na dalaw nga natin, 'di ba? Pero matatag pa rin ang dating Pero syempre may konting pag-aayos dahil malaking bagay yata 'yan sa San Sebastian, yung ating auditorium, di ho ba? Siya ang susuporta dyan. Talaga po. So, lalong mabubuhay muli itong auditorium natin ng dyan sa San Sebastian. Sa tulong po ni President Erap. Okay. So, yun. Talagang makamasa. Sige po. Okay, Sir Alex, ano pa? Okay po. Okay, January 19. Ayan. Okay. Sir Alex, ano ba sekreto natin? Bakit ganyan ka pa rin kaaktibo at ilang taong ka na dyan sa iyong tungkulin bilang president ng alumni? Ayun, sekreto. Iba talagang pag-ibig na Sir Dudes. Oo, malaki nagagawa niya. Good morning po. Happy morning. Ayan, si Sir Dudes po yan ng Dimaano ng Wellness Salon. Oo nga, sir. Sir. Kasi sir, organic yan Kaya bagay sa inyo po. Lalo kayong lalakas, gagwapo. Ngayon po, may promo tayo. Libre ang consultation at saka LBA. Ayan, libre. Live ay, sir, may massage doon Marami pong masahista, babae nagmamassage. Ay, bakit pag binabanggit pag babae? Normally po, pag babae, ang gustong magmamasahe babae din. Pero pag lalaki, gusto babae din. Minsan pag-usapan natin yan. Hindi po. Malilinaw pa ang mata nila, mga bata. Wag daw bulag. Ayaw ng bulag ni Sir Alex. Hala, napasaya natin si Sir Alex Salvador kapag naririnig ang mga babae. Hindi, biro lang po. Oo nga, happy morning po, madam. Ayan, mabait po si Sir Alex, kaya nga lalo kayong minahal. Sir, ang kaibahan po niyan, medical spa yan. Hindi yan po yung dito po yan sa along Roses Avenue, harapan po ng Amoranto Stadium. Quantumin Wellness Center. Tapos sa taas po meron tayong salon organic naman. Actually, 4 section po 'yon. May cafe, may skin, may wellness at may salon. Yun po ang aming pwede po niyo kong hanapin para malibre yung lahat ng services niyo. Aba. Ay, oo nga pala, nagkakwentuhan kami. Opo. Ayan, ang quantum pampalakas yan. Isama niyo po si Mrs. Nakakabata ang quantum. Oo, nakakabata. Kaya nga si Sir Alex nagulat nga ako, pinagmalaki sa atin ang quantumin. Oo, kaya pala ganon. Sir Alex, salamat po. Wala pong anuman, basta mga masisipag na tulad niyo po. Welcome dito sa Happy Morning. Salamat po, hintayin namin kayo doon. Okay.
Sige po. Salamat Okay, po. maraming salamat. Yan po si Sir Alex Salvador, yung president po ng Alumni San Sebastian. Okay, Sir Dudes, maraming salamat sa iyo. Yes, maraming salamat at sa susunod po ulit. Okay, sana po mabalitaan mo pa kami ng mas magagandang balita pagdating sa kagandahan. Oo, sa mga latest na innovation o mga technology sa pagpapaganda ng buhok. Okay. Yan po ang ating bisita sa ngayon at nagbibigay po ng magandang balita sa ating kalusugan ngayon, si Dudes Dimaano ng Q Dynamic Wellness Organic Salon. Happy morning! I get off the train, baby, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, I don't sleep on snooze. I don't play no games, but don't get confused, no, cause you will lose, yeah. Mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ng resume at work samples sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng 4Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Ori on 0999-991-5095 o sa 925-4939. Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Po on 0928-757-8717. You're precious and beautiful and great. We care for you like no other. We are here to serve you more. You're the treasure in the heart of Orochila. We cherish every moment. Orochila, you can rely on. In jewelry and sunshine, you're the treasure in the heart. Ang napapanahong, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat galaw ng tao sa mundo. Heto na, ang napapanahong, alam mo ba, ni Horizon Chaser. Horizon Chaser! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We go on, pretending day by day that someone. Okay, narito na po tayo sa ating napapanahong alam mo ba? O hala, itaas ang mga kamay dyan ng mga kriminal. O hala, hindi po ito biro ha, na naaliw lang tayo. Pinapababaw lang natin ang malalim na usaping ito. Kasi mamaya hindi na ako makalabas ng buhay rito kapag ginamon po natin ang mga kriminal ngayon sa mundo, di ba? Pero ito po ay malalim na napakahalagang usapin dahil aminin natin, lahat po tayo ay talaga naman pong umaasa na magkaroon ng pag-asa na mawalan na po ng mga krimen, lalo na dito sa ating bansa. Di ho ba? Dahil kabi-kabila po yung kabiguan po natin na sa ngayon, na ayaw pa rin po natin na mawalan ng pag-asa. So, ang tanong, kumusta po ang ating mga pamahalaan? Di ho ba? Hinggil po rito sa mga kriminal na ito, at ano-ano bang mga hakbang na kanilang pagsisikap na masugpo po ang mga ganitong klaseng krimen sa ating bansa. Saan man sulok ng mundo po ngayon, di ho ba, Sir Alex? Talaga naman, hindi nawawala po ang mga kriminal, di ho ba? At hindi rin naman po tayo nawawalan ng pag-asa na mapaayos po yung ating pinamamahalaan kung tayo po'y namumuno sa ating bansa, di ho ba?
At yun nga lang, nakakalungkot po talaga isipin, nako, libo-libong taon na po na ganito po ang ating kalagayan at ganito na rin ang ating kabiguan ng ating nararamdaman, di ho ba? Ultimo mga monarkiya, imperyo, pagkadiktador, republika, demokrasya, mga pamahalaang komunista o kapitalista, naku, lahat yan ay nasubok na. At lahat din po ay nabibigo, di ho ba? Eto na lang. Kumustahin naman po natin, no, yung nangyaring, eto, bago na lamang po yung shootout natin dyan sa Quezon, di ho ba? Nako, tulakan dito, tulakan doon. Lahat naman nagsisikap para po matukoy kung sino po talaga ang ugat ng ganong klaseng mga krimen na nangyari, ano, doon sa Quezon. At hindi lamang sa Quezon, at kung saan pa, sa ibang bansa na lang, kabi-kabilaan, na meron pong naririnig tayo na mga walang lunas na krimen na nangyayari, di ho ba? Ang tanong, paano ba nagsimula itong mga lumilitaw na mga kriminal, ano? Siyempre, siguro, ang original na kriminal ay itong mga nasa likod nito ay noong World War II pa lang, di ho ba? Naabot mo na kaya ito, Sir Alex Salvador? Yung World War II, ano? Hindi pa naman. Bata pa siguro to si Sir Alex noon. Noon pa lang, wala na pong lunas ang digmaan, di ho ba? So, mga taon pa bago yung ating panahon natin sa ngayon, hanggang sa wakas ng digmaang pandaigdig natapos na lang, iilan lamang po sa mga taon na nagkaroon ng kapayapaan, di ho ba? Gayon man, libo-libo pong mga kasunduan na rin ang nangyari na magkaroon ng kapayapaan na ginagawa po nila. Pero, ito po ay sinira. Kung natatandaan po natin, ang layo ng digmaang pandaigdig noon, nung uno pa lang ay gawing ligtas daw yung mundo, no, daigdig para daw sa demokrasya, di ho ba? Noon pa lang. At nako, ilang milyong buhay ang kinitil niyan. 14. Imaginin mo, nakakalokang isipin. Kaya nagkaroon ng digmaan para sa demokrasya, para maproteksyonan yung mga mamamayan. Pero anong nangyari? 14 na milyong buhay o higit pa, di ho ba? At ang tanong, nailigtas nga ba ng demokrasya na iyon, di ho ba? Yung layon din ng digmaan na pang-dos noon, alisin sa lupa yung mga diktador, di ho ba? Pero, nagawa ba ang layon din nila na iyon na iligtas? Halos ilang milyong buhay rin ang binuwis po nito. Hindi lang 55 milyon higit at higit pa. Mula yan noon pa na 30 milyon ang namatay sa mga digmaan at libo-libo pa ang namamatay hanggang sa kasalukuyan natin sa ngayon na wala nang ginawa kundi maglabanan. Kaya, di ho ba, mas lalong nakakatakot at nagaganap itong mga iba-ibang mga paligsahan dyan ng mga sandata natin. Nako, ang mga kriminal na ito, hindi po kaya sila ang mga nasa likod dito, itong mga may gawa ng mga armas. May gawa ng armas nuklear para magkaroon ng paligsahan. Etong mga bansang nasasangkot po, gumugugol yan na mahigit na ilang milyong dolyar bawat isang minuto lang. Kung tayo po nakikinita po natin, nababanag po natin. Ang digmaang nuklear po na yan, talaga pong masasabi natin na maraming siyentipiko po natin ay nakapagsabi na umano po ng buhay, kumitil ng maraming buhay sa atin. Di ho ba? Kaya nga po, noon pa yan nagsimula, ilang taon na po tayo sa ngayon. Okay, bago po natin ipagpatuloy, ito po pala ang bagong number po ng Salon Organic ni Dudes Di Maano, ang 09222-881578. At kay Doktora Nanette Di Maano, okay, no need na. Okay. So, sa number ko,
0917-589-3706. Okay, sino pang mga kriminal na maaari na po natin masasabi? Yung kriminal na kung saan yung ilang bansa dyan kapag ginugutom yung taong bayan. Ano bang ibig sabihin po ng inyong lingkod dyan? Nako, libo-libo na po o milyon-milyon na po ang namamatay sa gutom, di ho ba? Dahil sa mga ilang milyon po na nagkaroon po ng taggutom sa kanilang mga lugar, mga nagkaroon ng mga malnutrition o mga karamdaman. Doon po pala sa bansang Afrika, kung alam po natin ito, malalaman daw po doon kapag lumaki ang populasyon, kapag nakita mong nakakalbo na ang kagubatan. Kasi daw po ay, siyempre, saan kumukuha itong mga taong ito na panggatong? Doon daw po sa kagubatan. Kung lahat ng ito puro panggatong ang kinukuha, di ho ba? Talagang makakalbo po ang lupa. Kaya po, siyempre, wala na po silang mga puno na maaring magkaroon ng siyang nagsisinyalis para umulan, di ho ba? Kaya siyempre, pag kunti na po ang ulan, meaning kakaunti na lang po ang ani. Kaya diyan po nagsisimula ang tagutom doon sa bansang Afrika. Kahit dito rin naman sa ating bansa, kapag po patuloy itong mga kriminal na salarin natin sa kagubatan na walang iba mga tagapagkalbo ng ating kagubatan dyan, mga nagmamining, di ho ba, na pinapahintulutan pa ng ating gobyerno, lalo na matigas na ulo dyan, na kuwari dyan sa Angono Rizal, na hanggang ngayon ay talagang lantaran pa. Kahit katabi na nila mga mga tao na naninirahan dyan sa subdivision ng Sunflower. Di ba? Ang titigas ng mga ngalangalan ng mga ito, sila po ang mga tunay na mga kriminal. Ito mga tagapagkalbo ng kagubatan, di ho ba? Dahil siyempre pa, kung ang bansang Afrika ay ganun din po, lumaki ang kanilang populasyon at sila ay nagugutom, eto pa, dagdagan pa nitong mga nagpapanggap na tumulong dito sa mga naghihikahos, nagugutom, na kumakalam ang kanilang mga sikmura. Dahil itong malawakang pagtulong nila sana lang, nakahadlangan po ito ng sandamakmak na kuskus balungos baga. Ano bang ibig sabihin nito, di ho ba? Yung kuskus balungos na yan, ng malawakang pagtulong. Yung mga foundation dyan, bato-bato sa langit, tamaan wag po magagalit, ha? At instead na i-direct na nakaagad nila doon sa mga dapat nilang tulungan at pakainin para po medyo masagip ang ating ang buhay ng ating mga tao, no, ating mga kababayan or ibang mga kababayan sa ibang bansa, di ho ba? Dahil sa mga kuskus balungos na mga tumutulong daw kuno at ninanakaw pa ang mga tulong na hindi naman para sa kanila, ibinulsa. Ayun, lalo pong nagugutom at lalong lumalawak po yung malnutrition sa ating bansa o sa ibang bansa. Kaya 20 taon nakalipas na nga, ang sabi ng World Bank, ha, na kung saan, naku, ilang milyon na po, ha, na nangangailangan ng tulong o kasalukuyang tulong itong mga nagugutom na ito. Dolyar po, no? Libo-libong dolyar. Pero dahil nga nitong mga kuskus balungos ng mga nagkakawang gawa, lumaki tuloy lalo ang problema. Di ho ba? So, ayan. So, problemang malaki. Kaya po, pwede natin tawaging mga kriminal ang mga ganitong klaseng paraan ng pagtulong sa mga nagugutom. Di ho ba? So, ilan pa? Sino-sino pa mga kriminal na ito? Kaya ang tagutom, wala pong kalunasan. Patuloy. At kumusta naman etong isa pang kriminal, ang polusyon? Alam niyo ho ba ito na kriminal din? Dahil siyempre pa, yung ulan ng asido na pumapatay po sa ating mga isda at mga kagubatan. Di ho ba? Kriminal ang tawag doon. Ito po yung mga tambak na nakalasong mga basura na lumalason po sa lupa at sa tubig. At na kung saan, ang dami mga dugyot, di ho ba, dito sa ating bansa. Na kung saan, binubuga nitong mga maiitim na usok ng mga kotse natin dyan. O hala mga drivers dyan po, tingnan nyo ng mga likuran ninyo ha, mga tambutso po ninyo, paano kayo nakapasa.
sa smoking test na yan, no? Kung kayo'y naglilipa na pa sa kakalsadahan. So, hindi mo alam, isa ka ring kriminal sa ating bansa. Dahil yung binubuga mo ay baga ng tao ang apektado po dyan. Siyempre, pag naapekto ng baga ng tao, ay abay magkasakit hanggang mamatay. Kaya isa kang kriminal, yung mga nagbubuga na maiitim na usok po dyan, mga pabrikang pasaway, mga nagkakalat, mga dugyot sa ating bansa. Di ho ba? Mga natapong langis, mga mabibigat na metal, mga radyoaktibong mga basura, mga plastic, at mga asbestos na yan, mga pestisidyo. Kaya mabuti na lang yung ating organic salon, walang chemicals na inihalo doon. Kaya napakahalaga po talaga yung mga natural na mga bagay. Di ho ba? Dahil mga chemicals na yan, ay talaga pong malaking bagay po yan sa ating kalusugan, kaya pwede kang tawagin na isa ka ring kriminal, di ba? Eh, mga microwave nga po dyan, isa pa rin po yan, no? Kaya po talagang marami po ang pwedeng matatawag natin mga kriminal. Yung walang lunas na droga, yung mga addict, mga pusher, yan, mga kriminal. At mga, ang dami, mga pagkabulok ng katapatan, isa ka ring kriminal. Kawalan ng integridad, isa ka ring kriminal. O yung mga relihiyosong pagpapaimbabaw, isa ka ring kriminal. Pagguho ng pamilya, diborsyo sa anumang mga dahilan, isang kriminal. At mga anak na pinabayaan, kriminal ka rin ng mga magulang ka. So walang mga katutubong pagmamahalan, kaimbutan, kawalang galang, makaako, at malubhang kalikuan sa mga sex. Diba? Sex dito, sex doon. Nako, isa ka ring kriminal na matatawag. Kaya po, nakakarima rin po yung mga pag-aabuso sa mga bata, mga kriminal po yan. Kaya, nako, sa dami-dami ng kriminal, simple lamang, hindi po natin ito maaaring malusutan. Kapag po tayo, talaga pong hindi po tayo nagpipigil sa ating mga sarili. Okay, dahil ayaw ko maging kriminal sa oras, kailangan mahalagan po natin ang ating kapwa. At wala na po tayong oras, ang inyong lingkod po ito. Muli magpapaalam, every Friday po tayo. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all!